Patakbong lumabas ako mula sa silid ng Senior Ito Luis. Nakita ko kasi si Gaspar mula sa malaking silid na nagtatabas ng mga damo sa hardin, hardinero kasi ito ng Del Norie Residence. Gaya ko ay working student din ito. Nag-order kasi ito sa akin ng bibingka, at plano ko yung ibigay dito. Mabilis akong sumaglit sa loob ng maid's quarter, upang kuhanin ang 3 supot ng bibingka na ino-order nito. Pagkatapos ay gumawi ako sa hardin kung saan ito naruroon. Gaspar, tawag ko nang makita ko ito. Dagli itong napalingon sa akin, tumigil ito sa pagtatabas ng damo. Ngumiti ito sa akin bago tumayo. Guwapo naman ito at hindi rin nalalayong maraming babaeng magkagusto dito. Matangkad at mestesuhin kasi ito, at bahagyang mamula-mula ang pisngi kong mabibilad sa araw. Hindi naman sa type ko ito no, nilalarawan ko lang para malaman ninyo. O manang, wika nito nang makita akong papalapit. Alam kasi nitong manang palayaw ko, dahil ito kasi ang unang nakasundo ko sa loob ng bahay, pareho carny ng status at sa kakaedad lang kami. O heto na ang order mo, sabi ko sabay lahad ng 3 supot ng bibingka. Ha, ba't 3 ta? 2 lang in-order ko reklamo nito nang makita ang 3 supot na hawak ko. Ay nako naman anak ng 2 lang batayon. Napakamot ako ng aking ulo, pagkatapos ay hiniwalay ko ang isang supot nyon, at muling inabot dito. Hala maganda ka sana makakalimutin nga lang, tukso nito sa akin sabay tanggap sa inilahad kong bibingka. Natawa ako sa sinabi nito. Baliw, wala sa sariling sabi ko na nakatawa pa rin. Ngumiti rin ito sa akin, tuloy nagtawanan na kami na hindi alam ang dahilan. Nakakahawa kasi ang tawa nito. Magaan ang loob ko sa Gaspar na ito siguro dahil pareho kaming laki sa hirap, hindi gaya ng amo naming mayaman, nakakainis at sobrang yabang. Nang biglang isang tikhim ang narinig namin. Dahilan upang napatikom namin ang aming mga bibig. Dahan-dahan kong nilingon ang pinanggalingan ng likhim na iyon. Ay, bulalas ko sa loob ko nang bumungad sa akin si Senior Ito Luis. Napalunok tuloy ako dahil sa gulat, at mabilis na itago ang dala kong bibingka sa likod, pati si Gaspar ay ganun din ang ginawa. Magandang araw po Senior Ito. Bati ni Gaspar na sinabayan ng ngiti at nayuko. Tumango lang ito, pagkatapos ay hinakbang nito ang paapapalapit sa akin. Nang matapat ito sa akin, bahagya itong yumuko upang magpantay ang aming mukha. Nanigas na naman ako, tapos may binulong. Follow me. Kasunod ay nilampasan na ako nito. Ano na naman problema ng lalaking ito? Sininyasan ko si Gaspar na mauuna na ako, at nginitian ko pagkatapos ay kanda takbong sumunod ako sa amo ko. Kinabahan tuloy ako, ano naman kasalanan ko? Ano ba? Kainis naman tong Luis na to oo. Maya-maya ay huminto ito sa paghakbang, nang matapat kami sa malaking pool. Maagap at humarap sa aking direksyon. Napaatras tuloy ako nang hindi sinasadya, napahigpit ang pagkakahawak ko sa supot ng bibingka sa likuran ko. What's that? Tanong nito sa akin na nakataas bahagya ang kilay. Nakatitig ito sa akin na akala mo'y nanghuhusga. Ho, kino senteng turan ko. The thing that you hiding at your back, pagkukorek nito. Lagot, napalunok ako, katapusan ko na. Natataranta tuloy ako, at hindi malaman ang isasagot dito. Dahil sa kakaisip ko ng ilang saglit, ay nawala ang concentration ko. Hindi ko napansin na papalapit ang binata sa kinatatayuan ko. Mabilis nitong inagaw ang supot mula sa likod ko, marahas. Hindi nakaligtas sa ilong ko ang bango ng perfume na gamit nito. Ibig ko tuloy mahimatay besh. Nagunlantang ako at huli na para umilag, dahil nasa kamay na nito ang supot ng bibingka ko. Napamura tuloy ako. What is this? Nagsalubong ang kilay nitong sinuyod ng tingin ang supot na hawak ko. Ayan, palibasa mayaman, abat search mo kaya kung ano yan. Nang biglang tumunog ang cellphone nito. Sinagot nito ang phone na hindi man lang binitawan ang bibingka ko. Yes, when? Oh tomorrow, sabi nito sa kausap sa kabilang linya. Ako naman ay tahimik na nakamasid dito, inabala ko na lang ang sariling tingnan ang refleksyon ko sa ibabaw ng tubig sa pool. What the? I'm not prepared, pair. Is it really needed? Patuloy nito sa kausap. Wait. Pagkatapos ay tumingin ito sa akin. Sumanyas ito, inikat nito ang hintuturo.
Napsalubong ang aking kilay, ano ba ang ibig nitong sabihin? Sige pa rin sa kasisinya sa akin, inikat nito ang hintuturo, at nang hindi ka magets, napakislat ito, kasunod ay umikot ito sa kinatatayuan nito. Kaya wala sa sariling umikot din ako, at ginaya ang ginawa nito, pagkatapos ay nag-thumbs up ito. Nakataas ang kilay ko, at hindi pa rin makuha ang ibig sabihin nito. "Till be there bye," sabi nito pagkatapos in-off na ang phone. "Akin na nga iyang bibingka ko," sabi ko sabay agaw sa hawak nitong supot. "Ano nga ta?" Tanong nito sabay taas sa supot, upang hindi ko maabot. "Akin na nga para ipakita ko sa iyo." Pinilit kong inabot ang supot sa ere, ang tangkad ng lalaking ta. Pagkatapos nitong marinig ang sinabi ko, ay binaba nito ang supot mula sa pagkakabitin, maingat binigay sa akin. Madali kong nabuksan ang supot, nakita ko ang pagkamangha ng mukha nito, na parang unang pagkakataon itong nakakita ng bibingka. Kinuha ko ang isa, hinawi ko ang daong nakatiping sa pagkain. Akma ko itong isubo dito. Say wala sa sariling sabi ko. Nakita ko ang pagdadalawang isip ng mga mata nitong nakatitig sa hawak ko. "Gusto mong malaman kung ano ito? Tikman mo," patutsyada ko. "Okay you win," sumusukong sabi nito sabay kagat sa hawak ko. Hindi ko alam kung nasasarapan ba ito, naku nakakahiya pinagpilitan ko pa. "What do you call this?" Tanong nito sa akin na ninamnam ang lasa ng bibingka. Pagkatapos ay kinuha ang buo. "Bibingka," matipid kong sagot. "Masarap. Ako may gawa niyan, pagmamalaki ko." "Nope. It'll taste strange. I don't know, I can't explain." Kontra nito sabay hablat sa natirang bibingka sa supot na hawak ko, at dagling tumalikod ng walang lingon-lingon. Nakanganga akong nakasunod tanaw dito papasok sa loob ng bahay. Anong problema nun? Tanong ko na lang sa sarili, at sumimangot na sumunod sa lalaki. Nakaupo si Luis sa mahabang couch sa malawak na sala. Mag-alas 9 na ay hindi pa rin siya natutulog. Kanina pa niya tinitigan ang hawak niyang bibingka. Hindi siya pamilyar sa ganitong klase ng pagkain, pero it was very tasty, he loves it. Nakakunot ang noo niyang sinuyod ito ng tingin. "This food is so interesting." Mahinang sabi niya sa sarili, at pagkatapos malalaking kagat ang kanyang ginawa. Ilang saglit ay papalapit si Joy sa kanyang kinauupuan, pagkatapos ay huminto ito sa harapan niya. "Pinatawag ninyo raw ako senior ito." Panimulan nito, bahagyang yumuko bilang paggalang sa amo. Binaling niya ang paningin dito, pagkatapos ay nagsalita. "Yes, make some bibingka, like this," utos niya dito sabay lahad ng bibingka sa paningin nito. Halatang nagulat ito sa inutos niya, at napalunok ng lihim. Pero senior ito, si Molly lang ang may alam sa recipe niyan, kontra nito sa gusto niyang mangyari. "But I want you to do it." Pagpumilit at mariin niyang utos. "Masusunod senior ito," sumusukong sabi nitong yumuko at tumalikod. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, unang pagkakataong nagka-interes siya sa pagkain, at sa pagkain na kakaiba. "That lady," mura niya, sabay pikit sa kanyang mga mata. Sadyang hinimli niya ang ulo sa sandalan ng sofa. Hindi man niya aaminin sa harapan ng dalaga, pero sa totoo'y napakasarap ng gawa nitong bibingka na tama lang upang pagkainteresan niya. Mag-alas 11 na, pero sadyang mulat pa rin ang mga mata ng binata, hinintay niyang maluto ang bibingkang pinagawa niya sa cook niya. Pinupuyatan talaga niya, dahil kakaiba, sobrang kakaiba. Nakita niyang papalapit ang isang kawaksi, kasama si Joy sa kinaroroonan niya. Dala nito ang isang tray, kaya mabilis siyang umayos ng pagkakaupo. "This is it." Matitikman na niya ang kanina pa niya inaasam-asam. Ilang saglit ay inilapag nito ang dalang tray, sa ibabaw ng mesa sa harapan niya. "Heto na po senior ito," lahad ni Joy nang malapag ng isang kawaksi ang tray, pagkatapos ay tumayo ang mga ito sa gilid niya. "Well, it looks exactly what Molly made, let's see." Kumuha siya ng isa, at dahan-dahan sinubo sa bibig niya. Ilang segundong ninamnam niya ang lasa niyon, pagkatapos ay nalukot ang mukha niya. Kita niyang sabay napakagat labi si Joy, at ang isang kawaksi. "This is taste weird," reklamo niya. "What happened Joy?" tanong niya kay Joy. Kita niyang lumunok muna ito bago binuka ang bibig.
Senior, ito si Molly lang talaga ang makakagawa ng hinahanap mong lasa at wala nang iba, tura nito sabay titig sa kanya. Napakistot siya sabay iiling-iling. Pagkatapos ay sininyasan niya ang mga ito na tanggalin na ang pagkaing ito sa harapan niya. Agad namang tumalima, at mabilis kinuha ang tray at tumalikod. Ano ba itong pinagagawa niya? Hindi lang ang pagkain ang weird, pati na rin siya ay nagiging weird, nanibago siya sa sarili niya, kahit maliit na bagay ay pinagtuunan pa niya ng pansin. Oo sige, bukas dadalan kita. Sabi ko sa guard namin sa university na aking pinapasukan. Sure, iyan minangha. Panigurado nito. Isang tango ang aking ginawa. Bilang pagsang-ayon. Katatapos lang kasi ng klase ko at magdadapit hapon na, nadaanan ko kasi ito. Hindi lang nadaanan dahil gate lang naman talaga ako dadaan, pinaalala nito sa akin ang order nitong bibingka. Marami na talaga akong suki, pati sa paaralan ko ay mabenta ang bibingka ko. Ang saya ko at hindi ko na masyadong pinuproblema ang matrikula ko. May part-time na ako, at sinamahan ko pa ng pagbebenta, ayos na ilang buwan na lang matatapos na ako, at siguradong makakaahon na ako at ang inay sa hirap. Masisiglang hakbang ang aking ginawa, papalabas ng gate ng universidad. Nang may nolinigan akong mga kababaihang estudyante sa labas, at nagtitilian, nagkakagulo. Nagsalubong ang kilay ko, anong problema ng mga ito? Nakukuryuso ako. Niling ako ang leeg pero sobrang dami ng mga babaeng nakaharang. Napangiwi ako, duhuwag na nga lang makiusyuso, at maubos pa ang oras ko. Kaya dagli akong tumalikod mula sa kung saan, ang mga babae ay nagkumpulan. Hinakbang ko ang paapapalayo, nang may biglang humablot sa braso ko. Where do you think you're going? Sabi ng may-ari ng kamay na nakahawak sa braso ko. Nagulat ako sabay baling sa kung sinong nasa likuran ko. Biglang tumigil ang til-iya na kanina ay pumailang sa buong paligid, pumalit ay parang may dumaang mga kuliglig sa lugar, at nakakabinging katahimikan ang namayani. Napakagat ako ng labi, nang makita ko kung sino. Ang asungot kong amo lang naman. Ano naman ang sadya nito? Biyernes hanggang linggo lang naman ang nakasaad sa contract na aking pinirmahan, kung gayon ay against the rule na ito, kaya additional payment na tano. Napabalikwas ako at humarap sabay pukol ng tingin dito. Ito pala ang dahilan kaya nagtitilian ang mga malalanding babae dyan sa tabi. Sorry girls but he is mine, pero sa panaginip lang ha. Lumunok muna ako bago nagsalita. Anong ginagawa mo dito senior ito? Sa halip na sagutin nito ang tanong ko, ay sinimulan ako nitong kaladkarin sa kung saang gawi. Sandali, pigil ko pero para atang wala itong narinig. Napasulyap ako sa mga tao sa paligid, nakasunod itong nakatingin sa aming dalawa ni Luis. Bakit siya, maganda kaya ako sa kanya, dinig ko. Oo, nareklamo ng isang malanding babae. Napangiti ako ng mapakla. Maganda. Nagpapatawa ba ang babaeng iyon? Ubod nga ng kapal ang make-up sa mukha, at nagmumukha tuloy clown. Nang matapat kami sa isang magarang kotse, ay huminto ito sa kakahakbang, pagkatapos, ay marahas akong ipinihit nitong pinasandal sa gawing pintuan. Pagkatapos ay walang dalawang isip na nilapit nito ang mukha sa mukha ko, na halos magkadikit na ang ilong namin. Natulala ako't pinamulahan sa eksena, sinong hindi pamulahan kay dami-dami kayang mga matang nakapaligid sa amin, at sa ginawa nito parang hindi nito inintindi ang mga matang nakiusyuso. Dama ko na nga ang mainit na hininga nitong nadamapo sa mukha ko. Halos hindi ko na makayanan pa, dahil sa sobrang lakas ng kaba ko. Putik, ano bang meron ang lalaking ito, at bakit ganito ang reaksyon ng katawan ko? Kasunod ay dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa akin, na halos magkadikit na ang aming labi. Napapikit tuloy ako dahil sa kaba at tensyon. Pero naramdaman ko na lang nadamapo ang labi nito sa gawing tainga ko sabay bulong. Come with me tonight, and I'll add your rate. Pagkatapos ay bumaling ito sa mga babaeng nakapaligid sa amin. I am sorry girls but I'm with her and her alone, sabi pa nitong nakangisi. Napamulagat ako sa narinig. Alam na alam talaga nito ang magagandang salita, kung alam lang mga ito na magkasama kami dahil sa trabaho. Napasimangot tuloy ako, dahil sa napaka-eksaherada ng ini-expect ko. Hello, sino naman ako para patulan nito, nagpapatawa ka Molly.
Kasunod ay kita kong lumukot ang mga mukha ng mga kababaihan. Nang marinig nito ang sinabi ni Luis, binuksan nito ang passenger seat sa harapan ng kotse. Get in. Matipid na utos nito sa akin. Nakataas ang kilay kong tumitig sa mukha nito. Bakit, ano bang sadya mo? Mahina kong tanong dito, ayaw kong mag-eskandalo. Stop asking question, just get in. Mahina rin na utos nito, na diniinan ng huling kataga. Sumusukong sumunod ako dito, at padabog na pumasok sa loob ng kotse nito. Sumunod na rin itong sumakay, ilang saglit ay pinaharurot nito ng takbo ang sasakyan. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ko, habang lulan sa sasakyan ng aking amo. Hindi ko talaga mahulaan ang takbo ng utak nito. Pinili ko na rin manahimik sa isang tabi, at inabala ang sariling paningin sa labas ng bintana. Nakapatong sa kandungan ko ang basket na may lamang libro, naubos na kasi ang bibingka ko, kaya ang libro ko na lang ang sinukbit sa loob ng basket. Kita kong seryoso ang mukha nitong nakatuon sa daan, na walang imik-imik. Naasiwa tuloy ako at natitension, hindi ko magawang may palagay ang isip. Pasekretong dinala ko ang palad sa ibabaw ng aking dibdib ko, ayon na naman ang kaba ko. Ano bang gagawin ko para maibsan ang tensyon sa loob ng kotse? Halos mabibingi na nga ako, dahil sa katahimikan na namayani kanina pa. Gusto ko nang sabunutin ang sarili, dahil hindi ako mapakali, nagmistula tuloy akong isang teenager na nasolo ang crush ko. Crush. Nono, hindi kaya, tanggi ng utak ko, napakagat tuloy ako sa aking labi, dahil sa sumagi sa utak ko. Are you not comfortable, aren't you? Biglang tanong nito, dahilan upang napataas ko ng kaunti ang pangupo sa kinauupuan ko. Ako hindi komportable. Nono, hindi kaya, ngingiti-ngiting pagsisinungaling ko. Isang nakakalukong tawa ang pinakawalan nito. Really? Then why are your hands are shaking? Sabi nito sabay sulyap sa kamay ko, na sandaling iyon ay nanginginig. Napakagat tuloy ako ng labi, dahil totoo naman kanina pa nanginginig ang kamay ko dahil sa kaba. Hindi naman tanggi ko, pinilit ikalma ang sarili, tinapunan ko ito ng pilit ng ngiti. Mas lalong ngumiti ito ng malapad. I see, sang-ayon na lang nito, at muli isang nakakabinging katahimikan na naman ang namayani. Wala sa sariling pinindot ko ang radio ng kotse nito. Isang sweet music ang pumailan lang sa loob. Langit ka at lupa ako hanggang tanaw na lang ba tayo? Mahal kita, mahal mo ba ako? Biglang off ko, ano ba at pati radio ay nakisabay sa eksena. Napalingon tuloy ang Senior ito Luis sa akin, dahil sa biglaang pag-off ko ng radio, kita ko ang pagsalubong ng kilay nito. Isang pilit na ngiti ang binigay ko dito. Pangit kasi yung music dagli kong sabing napalunok agad, binaling ko ang paningin sa labas ng bintana. Nakangiti na lang ang binatang nakamasid sa akin. Dinala ako ng senyorito sa malaking bahay, kasalukuyan akong nasa loob ng maliit na salon nito. Napangiwi ako, may mini salon pa ito sa loob ng bahay, ang sa amin ultimo lalagyan ng salamin mahihirapan pa ako, dahil wala nang masasabitan pa. Saka kanina pa blanko ang utak ko. Hindi ko alam kung ano ang pinagagawa ng aking amo sa hitsura ko. Kanina pa nilalagyan ng colority ang mukha ko sa bading nitong stylist na si Brenda. Kinulat nito ang buhok ko, at may kasama pang highlight at contour sa mukha ko, o di ba alam ko kaya iyon, hindi nagpapahuli ang ate nyo sa trend guys o di ba panalo. Hindi na nga ako halos makapaniwala kung ako ba itong nasa harapan ng salamin, ibang-iba na ang mukha ko. Totoo nga ibang-iba na, nagmukha na akong si Kylie Jenner, totoo not a joke, charot. Oh, I can't believe it, an ugly duckling turned into a beautiful swan, bulalas ng bading sa likuran ko, dahil sa pagkamangha nito sa kinalabasan ng hitsura ko. Ay, puny emes tong bading na taha, babasagin ko kaya bungo nito, ugly duckling pa itong nalalaman, huwag nitong sabihin na ito ang fairy godmother ko, dahil walang ganun sa ugly duckling story sa Cinderella kaya iyon. Napaismid ako sa narinig. Maganda kaya ako, sabi ng nanay ko. Get ready for your bonggang gown my dear Molly. Bulalas nito na halata sa mukha ang kasabikan. Giniya ako nito patayo, pinapapasok ako sa loob ng dressing room. Tinulungan ako nitong may ayos ang kulay asul na gown. Mahaba iyon at lantad ang likod ko, dahil backless nga,
Halos luluwa na kaluluwa ko sa may puwit. Ano ba tong gown na ito, wala bang iba? Close neck ito sa harapan pero binawi sa likod, at halos kulang na sa tela. Kicks man bukas sa sakit tiyan ko sa gown na ito. Pagkatapos pinasuot ako nito ng golden sandal, sangkatutak ang haba ng takong, kinabahan ako, hindi ako sanay sa ganitong ayos, baka mabubuhay ako nang wala sa oras. Hindi ko nakasalanan wala akong pakialam, hindi naman ako ang may gusto nito, pinilit lang ako ng amo ko. Gumawi ang bakla sa harapan ko, dala ang isang jewelry box, lantad sa paningin ko ang mga kumikinang ng mga diamanta. Nagdalawang isip ako, baka may wala ko pa ito, mas mahal pa tus buhay ko. Brenda, pwede huwag na lang kaya iyan, tanggi ko ng akma nitong isukbit sa tainga ko, ang mamahaling diamond earrings. No, hindi pwede, utos ni Senior ito, at siya mismo ang nagbigay sa akin ito para isuot mo, pilit ni Brenda. Wala akong nagawa kundi nagpaubaya dito. Sinukbit nito ang mamahaling earrings sa tainga ko at bracelet, binigyan ako nito isang pouch na kulay gold. Binagay nito sa suot kong sandal. Kayo na ang mag-isip dahil sa aking paningin kulang na lang ng kulay pula, at magmumukha na akong Philippine flag, pero in fairness bagay sa akin besh. Fabulous. Bulalas ng bading matapos akong maayusan. You are now a perfect for Senior ito Luis. Napangiwi tuloy ako, talagang pinamukha nito sa akin na hindi talaga kami bagay ng amo ko. Ilang saglit ay inakay na ako ni Brenda papalabas ng silid, dahan-dahan akong naglakad, para atang mabubuhay ako, dahil sa sangkatutak na heels ko. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan, nang biglang nagsalita ang tunining na Brenda. Oh, Senior ito Luis, here she is. Sabi pa nito sabay marteng dipa ng dalawang bisig. Pinamulahan tuloy ako't nahihiya, ano ba? Aksidenteng napasulyap ako sa malawak na sala, ayon. Nakita ko si Senior ito Luis na kanina pa naghihintay at nakaabang, naka-4 itong nakaupo sa mahabang couch, hawak nito ang isang magazine. Bumaba ako ng hagdanan, feeling ko tuloy ay isa akong prinsesa tagpong ito. Tumigil ata ang inog ng mundo habang pababa ako. Pakiramdam ko kamilang dalawa ang taon gumagalaw sa sandaling iyon. Nakatingala ito sa akin. Titig na titig at walang kakurap-kurap, tuloy feeling ko laglag pa nga ang ekspresyon nito sa mukha, ewan kung paghanga ba ang nakikita ko sa mukha nito, iyon ay hindi ko mapagtanto. Nagsimula na naman akong kabahan, parang umuurong ang mga hakbang ko. Kita ko kasing gwapong-gwapo ito sa suot nitong itim na tuxedo, it suits him perfectly, mas lalong tumingkad ang kagwapohan nitong taglay. Maayos ang buhok nito. Fully shaved ang panga, feeling ko tuloy hinihitay ako ng aking knight and shining armor sa eksinang ito.